galing sa abroad, mga puti, mahirapan tayong manalo. Sa ibang bansa naman po, meron pong ganun eh. Katulad sa nilaruan po namin na Tour de Indonesia. Oo. Meron po para sa mga Indonesian rider lang po, Oo. yung premyo. Tapos meron din po para sa mga international na dumayo rin po doon, na iba rin yung premyo para sa kanila. So, sa international, meron ka na rin bang napanalunan? So, kwento mo naman sa atin yung mga experiences mo sa international na karera. Yung experience ko po sa international na karera, yung dito rin po, yung nakalaban din po namin yung Iran, at saka Assad University. Nakakasabay din po naman yung katulad po namin na mga Pinoy, kaya na rin pong sumabay sa kanila. So, siguro, Giselle, tatanong ko sa susunod, di ba? Ano susunod para sa LBC Ronda Pilipinas? Iniisip mo ba ito na yun na nga, magdadala ka dito ng mga international rider, parang Ironman, may professional category na. So, ganun ba mangyayari na sasabay sila takbo sa kanila, pero may separate category yung mga professionals na from abroad, in the future, I think ganun yung direction. But as of now, we want to stage a world-class event for Filipino riders. Kasi unti-unti nagiging popular talaga yung cycling eh. Ulit, di ba? So, nagiging popular na eh. Mapa-mountain bike man yan, mapa-road bicycle man yan. Yung mga executive riders na tinatawag, ito yung mga medyo may kaya na sila nagbibisikleta. As in, sila gumagawa ng pocket tournaments na tinatawag. Pero yung mga elite riders natin, gusto ko lang malaman ng lahat, wala silang ibang kinabubuhay kundi magbisikleta. Kumbaga ito yung buhay nila, pumapadyak. Pumapadyak mula umaga hanggang gabi. Hindi ko lang alam kay Irish kung paano siya magana, pero ang buhay niya talaga nasa bisikleta. So, ang gusto namin mangyari through Ronda Pilipinas, suportahan din ng ibang private sector yung cycling event para talaga magkaroon ng kabuhayan. Yung mga local cycling namin. Ini-spearhead ngayon ng LBC Ronda Pilipinas yung pinakamalaki. Kaya kung itatanong mo bakit September, October, dahil maraming mga local races na nangyayari tuwing summer tuwing April, May, June. Yung mga local races. Ayaw naming labanan yon. Sinusuportahan pa, in-encourage pa namin yon. Diyan lang kayo. Pero yung mga magagaling nyo, yung mga mananalo, pagkatapos nyo dyan, punta kayo ng LBC Ronda Pilipinas. Tanong ko siguro kay Irish, ano ba yung mga other mga races na na nilaro mo ngayong itong summer na nakaraan na hindi ganun kalaki ang papremyo at paano buhay ba na yun nga from race to race, sabi mo pinagkakakitaan na rin ito ng kabuhayan? Kami po yung team ng 7-Eleven po nagre-race po kami sa abroad doon po kami usually kumukuha ng train po sa abroad. Pero yung sa local din, di ba? Kumakarera ka rin. Yung sa local naman po na, yun nga po, yung dito rin po ako kumukuha ng income ko. Tsaka dito na rin po ako nakilala simula nung nagbike po ako. Tsaka nakakatulong na rin po ako sa magulang ko simula nung nagbike ako hanggang ngayon po. So, siguro si Rick naman. Rick, bukod dito sa Ronda Pilipinas, ano pa yung mga other prominente na bike race nga, nasabi ni Giselle, tinutulungan din niya tuwing summer? Actually, there are 3 big races now in the Philippines. One is Le Tour de Filipinas. It's a 4 days, the only UCI recognized race so far, calendar within the Asia Tour calendar of the UCI. And recently, we have the Tour of Kamsur of Governor El Rey last May. This is a 9-stage tour. Hopefully, it can be staged again next year. Hopefully, hindi ka sure mahulit. Hopefully, they can look into what LBC now is doing for Ronda Pilipinas for staging it again next year. And definitely, the biggest and the grandest so far will be the LBC Tour in September. Kaya nga. Siguro, Giselle, baka kung halimbawa hindi na nila kayang ulitin yung Kamsur Tour, baka meron kayong packet tournament sa loob ng LBC mo. Baka several legs dun sa Kamsur area. Baka posible rin yun, di ba? Open naman kami dyan. Pero kaya nga yung mga nangyayari ngayon, simula ngayon, sisimulan namin sa July 24, yung tinatawag naming LBC Ronda na. So it's basically a packet race, a test race for these teams para talagang masubukan kung gaano kalalakas ang isa't isa. Pero gusto ko lang ipaalam sa mga manonood, kung gusto nyong
malaman ng update sa LBC Ronda Pilipinas, ano na ba ang nangyayari, iniimbitahan ko lahat sila na punta naman kayo sa www.rondapilipinas.com. Sa internet. Pwede silang very active yung internet namin. Pwede silang makibalita doon at makisama sa discussion. At the same time, iniimbitahan ko rin lahat na pumunta sila sa Facebook page ng Ronda Pilipinas. Ano ang Facebook niyo? www.facebook.com/Ronda Pilipinas. I-like lang nila. Ilang likes na ba ngayon, pare? Ha? Ilang likes na? Konti ba na? Medyo marami-rami na rin. Mga ilang libo? Mga malapit na doon. Pero inaanyayahan na lang. Alam mo kung mark mo, pare, 52,000 eh. 52,000 likes, di ba? Dahan-dahan kasi medyo ngayon naninibago pa eh, hindi pa alam eh. So tutulad sa show nyo, sinisimulan namin. At para dumami rin yung hindi lang sa Facebook actually it's more than that eh. So what we're doing right now is that yung iba kasi kapag kinover yung isang race, ang focus nila kung sino yung nanalo, gaano kahirap yung ruta. Pero kami hindi, ginawa natin to before eh. Gusto nating i-focus yung mga kwento. Ano bang storya mo? Gusto nating i-feature yung teams. Gusto nating i-feature yung mga riders. Saan ka nang galing? Anong ginagawa mo bago ka naging siklista? Pag nanalo ka, kung mangingisda ka man, hindi ba? Ang gandang kwento nun. At hindi lang yun, fini-feature din natin yung local sports tourism. Yung kagandahan ng mga bawat cities na mag-host for stage. Lahat ng yan mapapanood nila, Roel, starting tomorrow sa www.rondapilipinas.com. Dahil magkakaroon kami ng tinatawag na internet TV. So, abangan nila yan. Hindi nila kailangan manood ng TV. Anytime available. Ako yun nga, Giselle, yun ang pinaka gusto ko sa iyo. Dun sa ginawa mo yan eh. Popromote mo yung mga cities sa mga lugar. Hindi ka mukha ng mga ibang karera, di ba? Karera lang, LBC Ronda Pilipinas, yun lang. Pero ikaw, bibigyan mo ng espasyo yung mga lugar. Yung sports tourism nila. Pati yung mga riders, bibigyan mo ng espasyo para makilala. Oo, kasi kung gusto mo talagang mapalaki yung isang event, wag ka mag-focus sa event lang. Kasi maraming kwento ang event. So, yung mga taong nakapaligid, yung mga mismong meron, may mga kwento yan. Bakit siya nanonood doon? Ano ba? Hahanapin natin yon, Roel. Hahanapin natin sa LBC Ronda. Bakit sinusuportahan ni Mayor ng ganitong lugar? Apparently, siklista pala si Mayor. Yung mga tipong ganon. May mga kwentong ganon. Hahanapin natin yon. Gagalugarin natin yon. At sa kada ronda ng Ronda Pilipinas, may kaakibat tong kwento na hindi mo makikita sa mga dyaryo. At yun, makikita natin sa www.rondapilipinas.com. At the same time, makikita rin ito sa Facebook/Ronda Pilipinas. So, i-like nyo kami. Siguro makikilike na rin ako. Makilike ka. Nabanggit mo yung ano bang ginagawa ng mga siklista dati bago sila naging siklista. Naisip ko si Iris, ano ba ginagawa mo dati, Iris? Sa Tabaco Albay dati, di ba? Doon ka nanggaling. Ano ba ginagawa mo dati nung bago ka naging siklista? Dati po, nag-aaral pa po ako noon, 4th year high school. Kasi po, yung tatay ko, dati na rin po nagbabike. Ang hilig ko po, basketball. So sa height mo yan, pare, magkasitas yata tayo. 5'6" ka siguro. Pareho tayo. Sige. Basketball pa rin. Yung na-sprain po yung tuhod ko. Sabay sabi ng papa ko, magbike ka na lang. Sabi ko pa, hindi ko hilig yan kasi gusto ko basketball. Kasi mahirap naman yung pinipilit ng tatay. Sabi ko, sige, susubukan ko po para Yun, hanggang sa nakitaan po ako ng potential ni Papa sa climb. Yun, saka po niya ako training. Sabay nag-trial ako ng Philippine team. Then nag-tour na po ako noong 2006 sa Pajak Pinoy. Then nandun po, nakuha ko po yung rookie. Yung rookie po, sabay yun ako. Doon na po nagsimula yung career ko hanggang ngayon sa pagbabike. Ako gusto kong tanong kay Rick. Ano ba nag-ini-entail nito yung sa climb? Kasi nasusubukan ko na rin magbisikleta talagang doon sa hita mo napakasakit kumbaga parang hindi mo maintindihan kung parang nasusunog na masakit. Anong naka-entail paano ka nagiging mahusay na climber? Kasi talaga kumbaga yun ang pinakamahirap na gawin di ba? Actually, there are cyclists that are born climbers. Pero ang ano pa rin yan in the end is yung how hard you train. If you want to become a climber, then you have to train as climber. If you want to become a sprinter, then you have to train as a sprinter.
So, Ganun lang naman yan. tatanong ko kay Iris, paano ko nagtitrain as a climber? Kasi hindi ba, yun nga ang strength mo, climber. Climbing dun sa dito, alam ko talaga na subukan ko, although hindi ako